So kung susuriin nyo, base sa President, yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun, kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw, umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretary ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa mo ba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon. Mga kabayan, tila napahiya sa pamunuan ng Senado ang mga kongresista na nagsulong ng impeachment complaint laban dito kay VP Inday Sara Duterte. Kahapon ay sinabi ng ilang grupo partikular ang Makabayan Bloc na nag-endorso ng reklamo na dapat ay maaksyonan agad ng Senado ang impeachment mula sa Kamara na pinirmahan ng 250 na mambabatas. Ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi pwedeng utusan ang Senado ng mga kongresista na madaliin at agarang bigyang pansin ang inihaing reklamo laban dito kay VP Sara mula naman sa Kamara. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. And ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi nung impeachment complaint, hindi nung impeachment, but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Konstitusyon, proceed with trial. Busin na lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Dagdag pa ni Escudero na mahigit 2 buwan na inupuan at pinag-aralan ng Kamara ang nakabinbing reklamo na inihain ng 3 complainant bago ito inakyat sa Speaker of the House. Ibig sabihin, kailangan din pag-aralan ito ng Senado at mabusising mabuti kung sapat ba ang ebidensya at lehitimo ba ang mga pirma ng di umano ay mahigit 200 mambabatas. Kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretary ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa mo ba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. Sa huli, sinabi ni Escudero na kung sakali man na may mangyayaring aksyon o kaganapan sa inihaing complaint, ito ay magaganap sa June 2 sa pagbabalik sesyon ng Senado. Taliwas sa inaasahan ng ibang kongresista na agad itong maaasikaso ng mga senador. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dating at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasyayan ng mayoriya ng Senado. Ano ang masasabi mo dito, kabayan?
Sang-ayon ba kayo sa hiling ng ibang kongresista na agad bigyang aksyon ng Senado ang kanilang petisyon na patalsikin sa pwesto itong si Vice President Inday Sara Duterte? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. At ito ho yung nangyari, okay? Simulan na ho natin. Pasok. Higit sa 200 na mga mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pumirma para isulong at i-verify ang impeachment complaint. Ito po yung pang-apat laban kay Vice President Sara Duterte. Inihabol ang nasabing reklamo dahil ngayon po ang huling araw ng sesyon bago mag-adjourn ng Kongreso para sa midterm elections at sa Agosto ng Hunyo ang kanilang balik. Naku po, grabe hinabol talaga. Balita ko talagang hinabol kasi ang balita natin, may mga hearing pa ngayon, biglang i-cancel, biglang nag-text, sabi, punta kayo doon sa, sabi ni boss, ganun. Hindi, meron talagang puwersahang nangyari. Pag di kayo pumunta, wala kayong akap. Pag di kayo pumunta, wala kayong IX, ha? Punta kayo doon, mga alalay, ha? Mga alipin, yan daw nangyari. O, tuloy. Mabilis naman itong naipadala ng mga kongresista sa Senado kung saan inaasahan nilang maaksyonan agad. There's a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? I object. The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Matapos mabinbin ng mahigit isang buwan sa Office of the Secretary General, ang tatlong... Pinaspas nila, mantakin mo, ang tagal nilang pinahinga to. Ang tagal ho nilang ipinahinga ito. Nagsimula ito December 2 to be exact. Ang alam ko, correct me if I'm wrong. Pero alam ko, December 2 nagsimula ito December 2, meron na kagad impeachment. Ang haba ng pahinga, mantakin mo, the entire December, the entire January, even if, according to their rules, kailangan agad-agad na ipapasa ito at pagdidesisyonan. Hindi ginawa. In 2 months, bakit kanyo? Yan. Alam nyo, ito, opinion ko, bakit kanyo? Kasi, alam nilang una, doon sa gagawin ng Iglesia ni Cristo. Medyo natakot sila noong una na sandali titingnan nga natin. Nung nakitang madami at nakita nila na nung kinokontra na nila, may mga may mga inutusan silang mga bayarang troll na nagpapakalat ng kasinungalingan sa INC. Ang dami niyan. Ang dami nga nag-report sa akin ng mga taga-INC. Bakit yung mga vloggers lang ng DDS na pinapapunta ang dami nag-fake news sa amin, sa iglesia, sa aming pinuno. Hindi man lang pinatawag. Kasi nga, tinrabaho muna nila kayo. Nung pagkarally ninyo, tinrabaho nila kayo, siniraan muna kayo, sinubukan mo ng i-testing hanggang sa nakasunod. Ipakukulong dapat ang social media. Ito lang, pansinin ninyo. Bakit ang mga loyalista ang tatangan ng mga vloggers nila? Hindi totoo, di ba? Hindi nyo ba napapansin? Pero pag Duterte supporter, mga Duterte vloggers, o masasabi mong nandito ang lining, ang tatalino, di ba? Ang ginawa nila, they tried na magpalusot. Sinabi, you are a liar. Tapos eventually, aaminin ngayon ni Bersamin na hindi namin ito kasalanan, ibig sabihin may kasalanan, and eventually umamin si Kimbo hanggang sinubukang salbahin ng mga ibang mga congressman, lahat yan napasinungalingan ng mga vloggers Lahat yan na-expose ng mga Duterte vloggers o masasabi nating mga anti-Romualdez vloggers na patunayan na tinatarantado nyo taong bayan. And because of that, makikita nyo it's a trend. Even mga hindi Duterte supporter naniwala doon at nakita nila yung katarantaduhang ginawa. Hindi lang pati Makatae Black, pati yung mga Dilawan, mga Pinklawan, nakita ho yun. Kahit yung mga pretending na nasa gitna, nakita rin ho yun.
So talagang wala. Wa-effect. Okay? Wa-effect. Bakit to? Dahil nga ho, araw-araw pinapaliwanag ho ito ng mga vloggers. Para madali, ang ginawa nila, inimbitahan nila ngayon yung mga vloggers. Na alam mo ang intention ay ipakulong. Di ba ho? Prepared. O lalong-lalo na, mamaya pag-uusapan natin yung sa ibang video, pag-uusapan natin yung pikon na si si Bishop Abante. Wag na lang natin tawagin Bishop Abante yun. Pangit kasi pakinggan, nasisira yung mga ibang bishop. Dapat ang tawag na lang natin dyan, Namo Bante. Namo Abante, yan. Since ikaw naman nagpauso niyang Namo, ibabansag na natin siya yan, Namo Abante. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Inilarga ngayong huling araw ng sesyon ang ika-4 na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Permado ito ng mahigit sa 1/3 na miyembro ng Kamara na siyang itinatadhana. Ayan sabi ni Namong Chua ha. Hindi naman si ang nagpasimuno niyan, hindi naman si Sandro Marcos. Kitang-kita naman ninyo. Buhok pa lang parang Paradise! Iba yung tono mo. Wala ka sa tono, Brad. Ha? Ng batas para otomatikong mayakyat sa Senado ang article of impeachment kahit hindi dumaan sa hearing ng Committee on Justice. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na 215 na mga kongresista ang pumirma at nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings... Alam mo, sir, ako may suggestion lang. Bagay ka maging pare. Hindi. Yung boses niya kasi parang pang-pare, yung datingan. Walang masama doon, ha. Hindi ko sinasabing pangit ang boses niya. Parang pari lang. That of House members who verified and swore before me this Pero hindi ugaling pare. Gago! Tuloy. Complaint is 215 House members. Sa huling sesyon ngayong hapon, bago ang break para sa midterm elections, nagpatawag ng kauko sa majority group si House Speaker Martin Romualdez. Isa sa sinasabing agenda na tinalakay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Sa pagbubukas ng huling sesyon ngayong hapon ng Kamara, opisyal na inanunsyo na higit pa sa 200 na mambabatas ang nanumpa at nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint. Noong nakaraang Disyembre, magkakasunod na isinampa ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Una noong December 2, sumunod noong December 4, at ang ikatlo noong December 20. Tama po ako, December 2 nga, December 2. Patay ang reklamo laban kay VP Sara sa sinasabing impeachable offenses na itinatakda ng konstitusyon, kabilang ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery at high crimes. Inirekomenda naman na ilagak ang tatlong... Parang AM no? Announcer siguro ito si Kuya. Hindi kasi pag pumikit-pikit ka, pakinggan mo yung boses niya. Para ka nasa AM, di ba? Nakakatuwa. Hindi kasi naalala ko noon nung bata kami, pag hinahatid kami ng tatay ko sa eskwelahan nakikinig ng AM yun. Ganyan ang mga tono noon Impeachment complaint sa archive ng Kamara. Sa sesyon, inihalal rin ang 11 kongresista na aakto bilang prosecutor sa impeachment court. Maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin, dyan sa Kamara. Ayan. O ito, paliwanag na natin kung bakit binigla. Di ba? Binigla ho nila. Kasi tandaan ninyo, hindi ho, yung blank na nabuking ni Ungab at saka ni Pangulong Duterte at ni Attorney Vic Rodriguez, hindi ho nila alam yun. Hindi nila alam na mabubuking sila. So, ang plano without that budget is after the election, tsaka pa nila ipapasa daw yan. Yung impeachment na yan. Okay? After the election. Kasi natatakot sila sa, kasi ang mga congressman yan sa mga distrito, tandaan ninyo. Ako alam ko po yan.
Kasi marami ho tayong kilala dyan nandyan. Diyan sa mga distrito, dinadalaw nila ang mga lokal. Lokal, ibig sabihin yung INC na local na church. Dinadalaw po nila yan. Humihingi ho sila ng boto, ibig sabihin, pero hindi naman huli na literal na sinasabi yun. Kasi ang INC naman daw, hindi rin nagbibitaw sa iyo na, oh, sige, susuportahan ka namin. Hindi. Pero lahat daw ng mga tumatakbo dyan, especially yung congressman, hinihingi nila doon sa lokal nila yung suporta. Nagigets ninyo? Yung issue sa budget, biglang pumasok at pumutok. Sa sobrang putok, hindi lang ho ito pumutok sa isang kulay, pumutok ho ito sa entire country. Marami ho ang nagalit, hindi lamang po mga Duterte supporter, kahit ibang grupo nagalit na. Na ano kasi, na booking. Ang dami ho, mapamidya, mapadilaw, pinklawan, mga komunista, lahat ho umimik na. Uncontrollable na ba ika nga? Ibig sabihin, grabe ang trending nitong fiasco sa budget. Sir, unang question. Since yung verified impeachment complaint against BP Sara is now in the Senate, ang tanong ng marami, why the Senate went on break last night without tackling the verified impeachment case against BP Sara? Well, una, yun ang schedule namin. Alam niyo namang lahat yun. Nahuling araw namin kahapon, magbe-break talaga kami at magre-resume matapos ang halalan sa June 2. Walang rason para magbago o baguhin yon kahapon. Napakinggan ko si Myla kahapon, si Myla. Tinatanong si Senator Pimentel, bakit daw walang nagtanong? Sasagutin ko yun. Trabaho ko bilang Senate President, sagutin o presiding officer, sagutin anumang katanungan na ibabato sa plenaryo. Pero hindi ko trabahong tanungin yung mga miyembro kung bakit hindi sila nagtanong at anong nasa isip nila, ba't hindi sila nagtanong. Fact is, walang nagtanong dahil hindi pa naman officially informed ang Senado, ang plenaryo, kaugnay sa paghahain ng impeachment complaint. Dahil dadaan pa ito sa isang proseso, sang-ayon sa rules at practice at procedure ng Senado kaugnay ng mga impeachment complaints. So, sir, mali yung impression na parang may napag-usapan ba na wag itong itackle sa Senate plenary? Walang caucus na naganap, walang usapang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng Senado kaugnay nito o kaugnay ng anumang bagay. Bago kami nag-adjourn kahapon, nung Martes, nung Lunes, kahit nung nagdaang linggo, wala kaming pagpupulong na formal kaugnay nito. So what will happen now on the articles of impeachment? As Senate President, it's your call, di ba, sir? So what is your plan? Isa-isahin muna natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. And ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi nung impeachment complaint, hindi nung impeachment, but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Constitution, proceed with trial. Busin na lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ngayon, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukompletuhin ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noon, noong 2011, laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon. Kung maalala nyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona, final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith,
Hindi naman po ibig sabihin nun kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin halos mag-aalas 5 pa ng hapon. So, bilang katugunan, gagampanan namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa rules of court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming rules of impeachment noon na kailangan po naming baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretary ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa mo ba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung isig ba yun o wet signature. Bawal po ang isig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung isig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung isig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dating at yumaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasyayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa rules of court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa rules of court, I'm only citing examples, na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner, natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa.